bangis. Mateo, pakiusap tulungan mo ang bata. Maghapon na siyang nilalagnat at kung ano-anong sinasabi na parang may kausap na hindi namin nakikita. Umupo po kayo, Aling Sela. Ilapag niyo yung bata dito. Huwag kayong matakot dahil may dahilan ng lahat at hindi natin hahayaang may masamang manatili sa bata. Tahimik ang gabi ng baryo San Jacinto, napapalibutan ng malalawak na palayan at matatandang puno ng mangga na tila mga bantay ng lumang lihim. Sa gitna nito, nakatayo ang isang payak na kubo na yari sa nipa at kawayan. Doon naninirahan si Mateo, ang albularyong matagal ng takbuhan ng mga taga-baryo tuwing may karamdaman na hindi maipaliwanag ng karaniwang lunas. Habang pinupunasan ni Mateo ang noo ng bata, ito'y gamit ang telang binasa sa mainit na pinakulo ang dahon, marahan siyang bumulong ng mga orasyon, mga dasal na minanapan niya sa kanyang ama. Sa gilid ng kubo, nakahilera ang mga garapon na may lumang ugat, balat ng puno at tuyong dahon. Kinakatakutan niyo ng mga bata, ngunit sa mga ina, yun ang simbolo ng pag-asa. Mateo, parang gumaan ang hininga niya. Ay, salamat at naparito kami kaagad. Di po akong dapat pasalamatan, Aling Sela. Ang pasalamatan niyo ay ang may kapal at ang mga espiritu nagbabantay sa atin. Basta't manalig po kayo at sundin niyo ang biling ko. Okay po ba? Hindi lang pisikal na karamdaman ang dinadala ng kanyang mga tao. May mga umiiyak na gabi-gabi dahil sa mga bangungot. May mga batang sinasabing nasusundan ng anino. At may mga magsasakang naniniwalang minamalas ang kanilang ani. Sa lahat ng yon, si Mateo ang nakikinig. Hindi humuhusga at laging inuuna ang kagalingan ng kapwa. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa impluwensyang unti-unting lumalakas sa paligid niya. Oh! Nakikita nyo kung paano siya lapitan ng mga tao. Parang santo na kung ituring, samantalang wala namang pinag-aralan yan. At kung ano-anong dasal ang binubulong, baka minamaligno lang yan tayo. Pero, Don Eduardo, gumagaling po ang mga dinadala sa kanya. At wala naman kaming masabi sa ginagawa niya eh. Di ba mga kasamahan? Oo, kaya nga yan ang delikado. Dahil masyado silang umaasa at baka hindi ninyo alam kung saan talaga nang gagaling ang kapangyarihan niya. Hindi nyo alam, sa impyerno pala galing. Si Don Eduardo ang bagong kapitan ng bayan at pinakamayamang may-ari ng lupa sa San Jacinto. Siya ay hindi mapalagay. Para sa kanya, ang respeto ng mga tao ay dapat sa pamahalaan at sa kanyang pangalan na pupunta, hindi sa isang tahimik na albularyo. Unti-unti, nagkalat ang mga bulong sa palengke at sa inuman, mga salitang puno ng takot at hinala. Hoy, narinig mo raw na may mga kapalit ang panggagamot ni Mateo. Baka sa demonyo yan. Oo nga raw. Baka hindi lang dasal ang gamit niya. Baka may kinakausap na kung anong nilalang. O tagay pa. Hindi alam ni Mateo ang unti-unting pagdilim ng tingin ng bayan sa kanya. Sa gabing yun, matapos makapagpagaling, umupo siya sa harap ng kubo at minasdan ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Hanggat may humihingi ng tulong, hindi ako titigil. At kahit ano pang sabihin ng iba, alam kong malinis ang hangarin ko. Wala akong tinatago. Sa kabilang banda, Hindi nyo ba nakikita ang anak ko? Kanina lang humihinga pa yan. Ngayon ay malamig na ang katawan at siya ang huling humawak sa kanya. Kaya huwag nyong sabihin sa akin na wala siyang kasalanan dito. Pero, Don Eduardo, ginawa ko po ang lahat. Lahat ng dasal, lahat ng hilot, ginawa ko. Pati mga halamang gamot ay hinanap ko sa gubat. Pero, hindi yun yung plano ng may kapal. nagtipon-tipon ng mga tao sa gitna ng baryo. Ang dating tahimik na San Jacinto ay napuno ng iyakan at bulungan. Nakahimlay sa banig ang anak ni Don Eduardo, maputla at wala ng buhay. Ang mga mata ng kapitan ay namumula sa puyat at galit. At sa gitna ng dalamhati, may hinahanap siyang sinisisi.
Huwag niyo akong lokohin! Alam ko na may kapalit ang mga ginagawa mo. Matagal ko nang naririnig na ang mga tulad mo ay marunong ding manakit, hindi lang magpagaling. Oh, hindi po. Hindi po ko mangkukulam, Don Eduardo. Hindi po ko nananakit at ang tanging hangad ko lang tumulong sa kahit na kanino. Ngunit mas malakas ang takot kaysa sa paliwanag. Isa-isang nagsimulang sumigaw ang mga tao. Mga salitang pinakain ng bulong at maling paniniwala. Baka nga totoo yung sinasabi nila. Baka may tinatago siyang lihim na dasal. Oo nga. Paano kung may kapalit yung pagpapagaling niya? Nako, sinisingilan niya tayo. Sa isang iglap, ang mga sulo ay sinindihan. Tumakbo si Mateo pa uwi. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba. Pagdating niya sa kubo, nakita niya si Rosa, ang kanyang buntis na asawa. Hawak ang tiyan at nanginginig sa takot. Oh, Mateo, may mga taong paparito. Galit na galit sila at sinasabi nilang ikaw daw ang dahilan ng lahat. Kunin mo ang gamit natin. Aalis tayo ngayon, Rosa. Huwag kang matakot, sasamahan kita. Hindi na sila umabot sa bukid. Bago pa man, nilamon na ng apoy ang kanilang kubo. Sa likuran nila, narinig nilang yabag ng mga paa at sigaw ng galit. May bumato, may sumugod at sa gitna ng kaguluhan, natumba si Rosa. Huwag niyo siyang saktan! Wala siyang kasalanan! Ako na lang parusahan ninyo! Ngunit walang nakinig. Sa gitna ng kagubatan, sugatan at habulang takot, pilit bumangon ni Mateo at inalalayan si Rosa. Doon, sa ilalim ng punong tila yumuyuko sa dilim, may ibang matang nagmamasid. Mateo, parang may sumusunod sa atin. Parang may naririnig akong tiktik. Huwag kang lilingon! Tuloy lang tayo, magdasal ka, Rosa. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Mula sa itaas, bumaba ang anino. Mahaba ang dila, gutom ang mga mata, at ang amoy ng dugo ay pumuno sa hangin. Isang aswang ang sinamantalang kaguluhan ng tao at takot ng gabi. Isang sigaw, isang biglang katahimikan, at bumagsak si Rosa sa kanyang mga bisig. Rosa! Rosa! Huwag mo akong iwan! Kausapin mo ako! Pakiusap! Ngunit wala nang sagot. Hawak ni Mateo ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa, kasama ang anak na hindi man lang sinilang. Sa gitna ng luha at dugo, lumuhod siya sa lupa. Mga espiritong gumabay sa akin, saksi kayo sa nangyari. Hindi ko hiniling ang kapangyarihan para manakit. Pero ngayon, hinihiling kong huwag niyong talikuran ng hustisya. Sa gabing yun, may namatay na albularyo at may sinilang na galit. At sa bawat patak ng luha ni Mateo, tumubo ang binhi ng kasamaan na balang araw ay babalik sa bayang nagtaboy sa kanya. Hindi ka napadpad dito para magtago lamang. Nararamdaman kong bigat ng dugo at galit sa bawat takbang mo. At kung ang hanap mo ay pagtatago, ay hindi ka tatanggapin ng mga bundok. Hindi po ako humihingi ng kanlungan. Hindi ako humihingi ng simpatsya lamang, kundi ng kaalaman. Dahil ang mga dasal na alam ko ay hindi na sapat. At ang mga espiritu ay tila hinihila ako sa dilim. Pagod at sugatan, umakyat si Mateo sa kabundukan kung saan ang ulap ay mababa at ang hangin ay may dalang bulong ng mga ninuno. Doon sa bunganga ng isang kuweba na napalilibutan ng ugat at lumot, nakilala niya si Lola Minerva. Isang babaylan na ang mga matay tila nakakakita ng maraming buhay at kamatayan. Sa loob ng kuweba, may mga lumang scroll, bungo ng hayop at mga anting-anting na kumikislap sa liwanag ng apoy. Ang likas na kakayahan ay parang ilog. Kapag hindi inaruga, ay aapaw at lulunod sa may-ari. Kaya, kung mananatili ka rito, ay susunod ka sa bawat iuutos ko. Handa po ko. Handang-handa akong matuto. Kahit pa masaktan, basta huwag lamang mawala ang natitirang liwanag sa akin, Lola. Sinimula ni Lola Minerva
ang pagtuturo sa mga lihim na hindi tinuturo sa mga takbuhan ng baryo. Tinuruan si Mateo ng panghuhula gamit ang tunaw na kandila na binubuhos sa mangkok ng tubig. Ang hugis ng wax ay nagiging anyo ng mga mukha at anino ng kaaway. Pinag-aralan niya ang paggawa ng anting-anting mula sa buntot ng pagi, asin at tuyong dahon ng bayabas upang itaboy ang masasamang nilalang. Tandaan mo, iha, ang bawat anting-anting ay may kapalit. Hindi ang lakas ang puhunan, kundi disiplina at malinaw na layunin. Naunawa ko po, Lola, at hindi ko hahayaang mangibabaw ang galit sa bawat dasal ko. Tuwing bilog ang buwan, sinasabak siya ni Lola Minerva sa pagsubok. Sa gitna ng gubat, humaharap sila sa mga aninong umuungol, mga espiritong hindi natatahimik. Ang mga grol ay sumasabay sa tibok ng puso ni Mateo habang binibigkas niya ang orasyon. Pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang kamay. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninunong nagbabantay, umatras kayo. Hindi niyo ako kukunin. Isang gabi, sumalakay ang mas mabigat na pagsubok. Mula sa damuhan, lumundag ang mga aswang na tila aso at baboy ang anyo. Ang mga matay pula at ang mga ngipin ay basa sa laway. Mabilis ang galaw, mabaho ang ininga, at ang lupa ay yumanig sa kanilang pagkatake. Huwag kang uurong! Gamitin mo ang tinuro ko! At huwag mong hahayaang maunahan ka ng takot, Mateo! Ngayon ko papatunayan kung para saan ang bawat sugat na dinanas ko! Binato ni Mateo ang pinaghalong halamang may asin habang inuusal ang dasal. Ang hangin ay umikot, ang mga anino ay nag-alinlangan, at isa-isa silang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Napaluhod si Mateo, hingal at pawisan, ngunit buhay pa rin. Ngayon, alam mo na, hindi ka lamang manggagamot. Ikaw ay tagapagtanggol ng bayan. Sa pagbabalik ko sa bayan, hindi ko nahahayaang apihin ang mga walang laban, at ang kamay na gumaling marunong na rin lumaban. Sa ilalim ng buwan, tumigas ang loob ni Mateo. Ang sugat ng nakaraan ay naging sandata, at sa katahimikan ng bundok, hinubog ang albularyong babalik, hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigma na may dalang hustisya. Simula nang dumating ang bagong patakaran ni Don Eduardo, wala kaming makain. Ang lupa ay kinuha at ang mga bata ay nagkakasakit na parang sinumpa ang baryo. Manong, tahimik lang po kayo. Ilapag yung bata rito para bumalik ang lakas niya bago pa sumikat ang araw. Lumipas ang maraming taon bago muling bumaba si Mateo mula sa kabundukan. Nakatalukbo ang kanyang mukha. Ang dating payak na albularyo ay nagmistulang multo na gumagala sa sariling bayan. Sa bawat hakbang sa San Jacinto, nakita niya ang pinsalang iniwan ng kapangyarihang walang awa. Mga magsasakang pinalayas, mga bahay na iniwan, at mga batang nilalagnat ng walang lunas. Sa gabi, lihim siyang kumikilos, katok sa bintana, bulong sa dilim, at sa umaga ay may mga batang gumigising na magaan ang pakiramdam. Sa tabi ng kanilang higaan, may maliit na bote. Bote ng langis ng nyog at anting-anting na nakabalot sa dahon ng saging. Sino ho kayo? Bakit gumaling ang anak ko at may iniwan pa kayong ganito? Huwag kayong maingay. Huwag niyong alamin kung sino ko. Basta ipagpatuloy niyo ang panalangin at huwag niyong aalisin ang anting-anting. Okay ho ba? Ngunit sa araw, ibang anyo ang kanyang hinayaan. Sa ilalim ng araw sa bukirin ni Don Eduardo, bumigkas siya ng mga salitang hindi dasal kundi babala. Kinabukasan, nilamon ng insekto ang mga palay at nagkakasakit ang mga alagang hayop doon. Ang mga tauhan ng kapitan ay nagbulungan, takot na takot sa hindi nila maipaliwanag na dahilan. Don Eduardo, parang may sumpa ho. Parang may sumpa ang lupa. Kahit anong gawin namin namamatay ang ani. Mga hangal, magsikap kayo at huwag maniwala sa pamahiin dahil ako
ang may-ari ng lupang ito. Isang gabi, umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa isang liblib na bahay. Isang inang natutulog, ang anak ay nasa tabi, at mula sa bubong, bumaba ang mahabang dila ng aswang. Dahan-dahang humahaplos ito sa hangin. Sa isang iglap, may humarang. Sa ngalan ng asin at ng lupaing pinagmulan, umatras ka, hindi ka kakain ngayong gabi. Sumalpok ang dila sa anting-anting na gawa sa asin at bunga ng ikmo. Umungulang nilalang, umatras, ngunit muling sumugod. Sa gitna ng apoy ng lampara, umilaw ang suot ni Mateo sa dibdib, habang inuusal niya ang dasal at mga orasyon. Sa liwanag ng mga ninuno at sa ustisyang tinanggi sa akin dito, magtatapos ang iyong gutom. Isang sigaw, isang liyab, at ang aswang ay nagliyab na parang tuyong damo. Ang amoy ng sunog at dasal ay naglaho sa hangin. Gumising ang ina, nanginginig ngunit buhay. Sino kayo? Bakit nyo kami niligtas? Isa lang akong aninong nagbabantay dito. Huwag niyong banggitin ang gabing ito, okay? Kahit na sino, dapat wala makaalam. Kinabukasan, kumalat pa rin ang balita. May tagapagtanggol daw sa gabi. May sumpang bumabalik sa mga mang-aapi. Ang mga dating nananakit ay muling natutong matakot. Parang bumabalik ang hustisya sa baryo natin, ano? Oo nga, no? Tila alam niyang bawat kasalanan natin eh. Sa lilim ng puno mangga, tinanaw ni Mateo ang bayang minsang nagtakwil sa kanya. Sa kanyang dibdib, hindi na lang galit ang bumubulong kundi panata. Ang pagbalik niya ay hindi para magtago, kundi para ipaalala na ang bawat kasamaan ay may hahabol na anino. Hindi ito basta-basta. Hindi ito multo o bulalo lamang. Kaya, kung may alam kayong paraan para siya'y mapigil, ngayon nyo ilabas dahil nauubos ng takot ko at napapalitan na ng galit. Ang takot at galit ay parehong mabuti. Handog mo ito sa dilim. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Dahil kung dugo ang kailangan, ay dugo rin ang ibibigay natin ngayong gabi. Yan ang pag-uusap ni Don Eduardo at Madam Luisa. Sa gilid ng bayan, nakatayo ang lumang simbahan. Wasak ang bubong, bitak-bitak ang mga pader, at matagal nang iniwasan ng mga tao. Doon hinanda ni Don Eduardo ang bitag. Ang hangin ay mabigat, parang may hinihintay na sumpa. Sa sahig, ginuhit ni Madam Luisa ang mga simbolong naglalabas ng amoy ng bulok na lupa. At syempre, masangsang na amoy ng dugo. Kapag tumapak siya rito, huwag kang mag-aatubili dahil ang palaso ay nilagyan ko ng lason at hindi kayang pagalingin ng kahit anong dasal, Eduardo. Matagal ko nang hinihintay yan, Luisa. Ang gabing ito gusto kong makita siyang lumuhod gaya ng pagkalugmok niya noon. Dumating si Mateo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi na siya nakatalukbong. Ang kanyang mga matay kalmado, ngunit ang paligid ay nagniningning. Biglang umalingaw-ngaw ang mga ungol. Mula sa dilim, lumitaw ang mga aswang na parang bangkay. Hubad ang laman, baluktot ang mga paa, at gutom ang mga mata. Alam kong hindi lang taong kaharap sa akin ngayon. Kaya lumabas na kayo at tapusin na natin to. Aswang! Taong masasama! Wala akong pake. Sumugod ang mga nilalang. Kasabay nito, pumulandit ang mga palaso ni Don Eduardo. Umusal si Mateo ng orasyon at biglang umihip ang malakas na hangin. Sa likod niya, nagpakita ang mga anino ng matatandang lalaki at babae. Mga ninunong matagal nang nakalimutan, ngunit kailan may hindi umalis. Sa ngalan ng dugo at lupa, pinagtatanggol ko kayo at ang inyong mga anak na matagal nyo nang pinapanood maghirap. Nagkalat ang mga aswang na parang tuyong dahon. Ngunit hindi umatras si Madam Luisa. Tinusok niyang lupa gamit ang kanyang baston. At mula sa putik ay gumapang ang mga ahas. Sumitsit at pumalibot kay Mateo. Ang dasal mo ay walang silbi kapag ang kaaway
ay mas matandang galit kesa sa'yo. Mali ka! Dahil ang galit ko ay hindi sa akin nagmumula, kundi sa mga ginawa ninyo! Hinagis ni Mateo ang mga halamang hawak niya. Sa gitna ng liwanag, nagbago ang mga yun at naging tanikalang kumikislap. Binalot nito ang mga ahas at tinulak pabalik ang sumpa ni Madam Luisa. Sa likod niya, tahimik na lumalapit si Don Eduardo. Hawak nito'y matulis na patalim. Matagal ka nang dapat patay, Mateo! Ngunit bago pa tumama ang patalim, may humarang, isang malamlam na liwanag, isang anyong pamilyar. Hanggang dito na lang ang kasama nyo. Hindi mo na siya masasaktan, Don Eduardo. Napatigil si Don Eduardo. Nanlamig ang kamay. Sinamantala ni Mateo ang sandali. Umangat ang mga ugat mula sa lupa. Parang buhay na ahas na yumakap sa katawan ni Don Eduardo at Madam Luisa. Harapin ninyo ang mga kaluluwang sinira ninyo at pakinggan ninyo ang sigaw ng matagal na ninyong tinakasan! Sa loob ng simbahan, umalingaw-ngaw ang iyak at bulong ng mga espiritong nilabastangan nila. Sa gitna nito, nakatayo si Mateo, hindi na bilang tinakwil na albularyo, kundi bilang hatol na bumalik mula sa dilim. Tapusin mo na ako, Mateo! Huwag mo na akong pahirapan pa. Kung may galit ka, ibuhos mo na dahil hindi na ako makakatakas man dito! Madali ang pumatay. Pero ang tanong kung kaya kong mabuhay kasamang kapalit ito. Nakatali sa mga ugat sa lupa, sina Don Eduardo at Madam Luisa. Nanginginig sa harap ng mga espiritong unti-unti naglalaho. Ang mga lumang simbahan ay muling natahimik. Ngunit sa dibdib ni Mateo ay may digmaang mas mabigat pa kaysa anumang sumpa. Sa bawat hininga, bumabalik ang tinig ni Lola Minerva. Mahina ngunit malinaw. Ang kapangyarihan ay iisa lamang. Nagbabago lang ang layunin, kaya bago ka pumili, itanong mo kung alin ang kaya mong dalhin habang buhay. Ang kabutihan o ang kasamaan. Tinitigan ni Mateo ang kapitan, ang lalaking nag-udyok ng apoy, galit at kamatayan. Sa isang kisap mata, kaya niyang tapusin ang lahat. Ngunit sa likod ng galit, may alaala ng mga batang gumaling, mga inang umiyak sa pasasalamat, at mga dasal na hindi kailanman humiling ng dugo. Huwag kang magpapanggap na banal. Pareho lang tayo. Ang kaibahan lang ay mas matapang akong yakapin ang dilim, Mateo. Hindi ako banal katulad mo, Madam Luisa. Pero hindi ako ikaw. Hindi ko ipapamana ang sumpa sa bayang to. Tinaas ni Mateo ang kamay. Hindi ito sumpa ng kamatayan, kundi hatol ng buhay. Ang mga ugat ay kumilos ng mas mahigpit at unti-unting binitawan sina Don Eduardo at Madam Luisa. Ngunit kapalit nito ay mga salitang binitawan na parang bakal. Don Eduardo, mula ngayon, wala ka ng lupa, wala ka ng titulo, at wala ka ng bayang babalikan. Lalakad ka sa daang minsang pinatahak mo sa akin. Napayuko ang kapitan. Ang kayabangan ay napalitan ng kahihiyan. Sa paglipas ng mga araw, inalis ang kanyang ari-arian at siya'y tinaboy ng bayang minsang sinakop at tinakot. Madam Luisa, ang kaalaman mo ay hindi ko sisirain. Ngunit ang paggamit mo rito ay babaguhin mula ngayon. Ikaw ay manganganak ng buhay, hindi ng kamatayan. At magsisilbi ka sa mga ina ng bayang ito. Pagsisilbihan mo silang mabuti, ipapanganak mo ang mga bagong henerasyong pag-asa natin. Hindi na nakapagsalita si Madam Luisa. Ang galit ay napalitan ng takot sa mahabang panahong paglilingkod. Sa gitna ng liwanag ng umaga, humarap si Mateo sa mga nagtitipong taga-baryo. Inalis niya ang mga talukbong. May mga napasigaw, may mga napaluhod. Hay, patawad Mateo. Nadala kami ng takot at kasinungalingan. Ay,
Kami po ang may kasalanan kung bakit kayo naghirap, Mateo. Lumuhod ang marami, humingi ng tawad. Tahimik silang tiningnan ni Mateo. Walang galit ngunit may bigat ang tinig. Pinapatawad ko ang mga nalinlang ngunit huwag kayong makalimot na ang kapangyarihan may kapalit at ang hustisya ay hindi kailanman natutulog. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa San Jacinto. Sa dating lugar ng sinunog na kubo, may tinayong bagong tahanan. Muli, may mga taong kumakatok, may mga batang gumagaling at may mga gabing payapa. Hanggat may humihingi ng tulong, mananatili ako, hindi bilang multo o hukom, kundi bilang albularyong natutong piliin ng awa kesa dumanak ang dugo. At sa ilalim ng mga puno mangga, muling naging tahanan ng pag-asa ang kubo ni Mateo. Patunay na ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpigil dito. Mang Mateo, parang umiikot ang paningin ko. Bigla akong nilalamig at may kung anong bumubulong sa tenga ko. Huwag niyo po akong bitawan, Mang Mateo. Huminga ka lang, anak. Huwag kang matakot. Narito ko at walang masamang mangyayari sa'yo. Sa loob ng kubo, amoy ng pinakulwang dahon at usok ng kandila ang bumabalot sa hangin. Sanay na si Mateo sa ganitong mga sandali. Mga paghimatay, mga takot na kayang patahanin ng dasal. Ngunit nang bumukas ang mga mata ni Isabel, wala ro ng liwanag. Itim ang pumalit, malalim at gutom. Isabel, pakinggan mong boses ko. Bumalik ka! Huwag kang magpapadala sa anino! Biglang bumagsak si Isabel. Nanigas ang katawan at ang kandila ay kusang namatay. Sa likod ng kubo, may yabag na pamilyar sa bundok at panahon. Huli na ang pagtatago, Mateo, at matagal nang nakaabang ang sumpang ito. Lola Minerva, sabihin niyo sa akin kung anong totoo. Kahit masakit, kasi mas masakit ang hindi ko alam. Lumapit si Lola Minerva. Mabigat ang tingin, parang may dalang libing sa bawat salita. Bago pa man bumagsak si Madam Luisa noon, ay nilagay niya ang sumpa sa dugo mo. Hindi sa lupa, hindi sa dasal, kundi sa lahi. At ang dalagang iyan ay sisidlan. Hindi maaari! Wala na siyang kasalanan. Akong kaaway nila at nagkaayos na kami. At dapat ako magbayad nito. Tahimik na napaluha si Lola Minerva. Diyos ko, Mateo. Si Isabel ay anak mo. Bunga ng gabing hindi mo na inabutan ang mukhang liwayway bago mamatay si Rosa. At tinadhana siyang maging manggagamot, nakakainin sa buhay ng kanyang ginagamot. Napaupo si Mateo. Lahat ng kanyang pinaglaban, awa, paghilom, kapatawaran, tila sinusubok ng isang tanong. Pero anong tanging paraan para matapos ito? Dalawa lamang ang landas. Ang patayin siya bago tulayang magising ang sumpa o hayaang lumaya ang nilalang at magdusa ang bayan. Lumapit si Mateo kay Isabel. Hinawakan ang kanyang noo at doon niya naramdaman ang pamilyar na lamig ng dilim. Hindi kita ipapamana sa sumpa at hindi rin kita kayang patayin, anak. Kaya kung may ikatlong landas yun ang pipiliin ko. Sa gitna ng gabi, hinanda ang ritual. Ang mga anting-anting ay binaon sa lupa. Ang mga dasal ay binitawan na parang paalam. Isa-isang hinigop ni Mateo ang dilim mula sa katawan ni Isabel. Umungulang hangin, umiyak ang lupa, at ang kanyang mga ugat ay tila sinusunog mula sa loob. Ama, huwag po, pakiusap. Ama. Ito na ang huling gagawin ko bilang ama at bilang albularyo. Nang sumikat ang araw, nakahandusay si Isabel. Buhay, malinis ang tingin. Ngunit si Mateo ay wala na. Sa kagubatan, may aninong gumagalaw. Kalahating tao, kalahating halimaw. Diyos ko! Ay,
aswang daw sa gubat. Pero imbes na pumatay, ay may iniiwang gamot sa mga pintuan. Baka yun ang bantay natin. Baka yun si Mateo. At sa bawat yabag ng dilim, may dahong iniiwan, may sugat na gumagaling. Ang alamat ng albularyong naging halimaw ay hindi kwento ng takot, kundi paalala na ang tunay na sakripisyo ay tahimik at ang hustisya ay minsang naglalakad sa pagitan ng tao at anino. Wakas. At yan ang kwento ng inaping albularyo na si Mateo. Nakita niyo naman kung paano siya gumanti. Gumanti siya sa paraan ng kabutihan. Pero sa huli, anak niya ang tinamaan ng karma. Lahat ay may hustisya, pero iba-iba ang ating pananaw at destinasyon sa buhay. Sa huli, naging aswang si Mateo, pero tila ba nabubuhay pa rin ang kabutihan. Nagpatuloy siyang manggamot sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga medisina sa mga pintuan ng may sakit. Kung nagustuhan yung ating story at kung gusto niyo ng part 2, please comment yes or say part 2. At kung may real life stories kayo na nakakatakot na gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.